Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, move naman tayo ngayon sa next naman tayo na Si Ate Edna bro, kanina pa yan bro. Baka may tanong si Ate Edna. Ate Edna. Okay, ating ibigay kay Ate Edna. Di ko siya Bro, ma-unmute. mandami nagtatanong sa sacramental blessings. Yes, yes po, mayroon po parating po si Father Darwin maya-maya lang po. Alas 10 diyan sa Pilipinas. May sacramental blessings po. Ang dami nagtatanong. Actually, si Ate Edna is co-host siya. Pero wala siyang audio. So, hindi ko siya ma-unmute kasi wala siyang audio. No? Pero narinig niya tayo bro. Nagsalita Hindi. man siya kaganina. Hindi niya tayo naririnig. Ay, wala Ayun. siyang audio. Okay. So, move na lang tayo ngayon sa next na lang na katanungan. Sabi dito, wait lang ha. Jomar Fernandez, 10 years mula ngayon, siguro kung walang ganitong programa, siguro madayong mga Katoliko ang kung saan saang mga sulpot mapupunta. Sigurado yan. Sigurado yan. Oh. At siguro napakaraming liliit ang pangunawa at pag-intindi sa Bible. Okay, ito naman si Pag Rachel. bro, dyan daw, magduduplicate si Ili Soriano. Ito naman si Rachel mula ako. Mayang gabi sa inyong tanan, labi na sa inyo ha, Father Darwin Gitgano. Pwede mo i-deliverance kami? Deliverance? Nasasagawa lang po ng deliverance, Father Darwin, sa Bohol lang po. Okay. So dito naman tayo ngayon kay The Watchers 88. Tanong ko po ulit, saan po mababasa sa Biblia gumawa ng rebulto at lumuhod at magdasal sa harap ng mga rebulto? Correct ko lang, hindi po luluhuran. Ayan, dinatuto rin siya. Dinatuto rin siya. Tinanong ko siya pag pinaluhod ka ng nanay mo sa asin, tanong, saan ka nakaluhod? Hindi niya masagot ngayon, binago na niya. Lumuhod at magdasal sa harap ng mga rebulto. Correct ko lang. Hindi po luluhuran rebulto ha. Saan po mababasa tinuro ng Diyos at ni Kristo? Okay, ayon sa Biblia, yung tanong mo kasi hinahaluan mo ng fallacy of false dilemma. Ganito ba, Jando? Bro Jando, Oo. mayroon akong counter na tanong sa kanila dito. Ano? Sige, sasagutin namin yan kapatid na, pero sagutin mo rin sana to ha. Kasi tanong niya kung saan mababasa na lumuhod sa harap ng rebulto. So sasagutin natin na Meridiano na may patanong, no? Gamitin ko itong Salmo 95:5. Read between the lines ha. Read between the lines kapatid. Ito ang utos ng Panginoon. Sa lahat to, sa tao ang sinabi ng Diyos. Ito, 95:6. Halit kayo, lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Question. Saan ka luluhod? Brother Jando? At sasamba? Ano yan, bro? Ayan mo talata ulit? Ano yan? Salmo 95:6. Ano sabi doon? Halik kayo, lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon ng lumikha sa atin. Question, saang banda mo haharapin at luluhuran ng Panginoon? Sa templo? Kaya nga, Sa harap ni pastor. sabi dito,
Basahin natin uli Halikayo, Pastor. lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Paano mo malalaman na nakaharap ka sa Panginoon ngayon? Kung luluhod ka sa Panginoon at sumamba, no? Paano mo malalaman na nakaharap ka na ngayon sa Panginoon na niluluhuran mo? Kung wala kang rebulto. Sa magitan ng imahe. Oh, yan yun. Yan yun. Kasi kapatid, sino yung ano ba dyan do? The Watcher to, duda ko si Larry Silva to eh. Oo, kasi kung sa magandang balita natin to babasahin itong sinabi tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh. Paano mo malalaman na nasa harap ka na ni Yahweh? Sige nga, kung wala kayong ribulto, paano nyo malalaman na nakaluhod na kayo at sumamba kayo sa harap ni Yahweh kung wala kayong ribulto? Sige, pakisagot yan. Sino yung banal dyan do? The Watchers 88. Bakit kayo may ribulto? Basahin mo ba dyan do ang Isaiah 19:19 kasi malinaw dito eh. Malinaw tayo'y lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh. Paano mo malalaman na nasa harap ka ni Yahweh? Isaiah 19:19 ba dyan do? Basahin natin sa New Living Translation. Okay, New Living Translation tayo. Sa Isaiah chapter 19 verse 19. Okay, sabi ganito. In that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord at its border. So kung may monumento ka ng Panginoon ba dyan do, malalaman mo ba kung saan ka haharap at luluhod? Sa monumento. Yan ang paraan ng Diyos. Basahin mo nga hanggang 21 kung wala bang sa altar na yan, sa monumento ng Panginoon, wala bang pagsamba na ginagawa dyan ba dyan do? Sa monumento na yan, wala bang pagsamba hanggang 21? Basahin mo. In that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord at its border. It will be a sign and a witness to the Lord Almighty. What? It will be a sign and witness to the Lord Almighty in the land of Egypt. Yung ribulto niya, yun ang magiging sinyalis ng Panginoon para sa kanyang sarili at sa mga tao. Patuloy. When the people cry to the Lord for help against those who oppress them, He will send them a Savior who will rescue them. In 21. that day, the Lord will make Himself known to the Egyptians. Yes, they will know the Lord and will give their sacrifices and offerings to Him. They will make promises to the Lord and keep them. They will make sacrifices and offerings. Saan? Doon sa altar ng Panginoon na may monumento dahil yun ang kanyang tanda. Yun ang tanda ng Panginoon kung sino ka bang nagtanong ka. Ngayon, ibalik natin to. Paano mo malalaman na nakaluhod ka na sa harap ng Panginoon ay pinapalapit tayo sa Kanya, lumuhod at sambahin si Yahweh? Basahin ko ulit, awit 25:6, tayo na't lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Question ko sa iyo, kung wala kang ribulto, sino ka man nagtanong ka? Paano mo na nalaman na nasa harap ka na ni Yahweh nakaluhod? Question. Yan ang iiwanan kong tanong sa iyo. Kung wala kang ribulto ni Yahweh, wala kang ribulto ng Panginoon, paano mo malalaman na ikaw mismo nakaluhod sa harap ni Yahweh? Yun ang iiwan kong tanong sa kanya, Brother Jando. Okay, so ating sagutin yung kanyang katanungan. Saan po mababasa sa Biblia gumawa ng rebulto at lumuhod at magdasal sa harap ng mga rebulto? Korek ko lang, hindi po luhuran. Rebulto ha? Saan po mababasa tinuro ng Diyos at ni Kristo? Okay, so babasahin ko sa Biblia. Okay, wag mo limitahan yung aking sagot ha. Babasahin ko sa Biblia kasi alam mo may babasa sa Biblia kaya mo binibigyan ng fallacy of false dilemma. Yung tanong niya, nilagay niya ng categorical, saan babasa na tinuro ng Diyos at ni Kristo. Ito ay paglilimita sa katotohanan. Ating ilalabas ang katotohanan na walang limitasyon. Babasahin natin saan ba mababasa na ang Diyos nagpagawa ng rebulto? Exodo 25:18. Ayan. 17 pala. Sabi ganito, sa The Living Bible, ito ating mababasa, no? Mateo 25:18, sabi ganito.
Then make 2 statues of guardian angels using beaten gold and place them at the 2 ends of the lid of the ark. Dito, inutusan si Moises. Baka sabihin nila, si Moises lang ang inutusan. Okay. Si Solomon gumawa rin, pero wala kang mababasa na inutusan siyang gumawa ng rebulto. Ating Turo pa, turo pa yung kay ano bro, dyan daw, turo. Oh. Tres Si Solomon. Gs ng ikalawang kronika. At sa kabanal-banalang bahay, gumawa siya ng 2 kerubin, nagawang nilarawan, at binalot nila ng ginto. Wala kang mababasa dito na inutusan siyang gumawa ng rebulto. Pero gumawa siya kasi pinagawa siya ng templo. Sa madaling salita, ang templo may kasamang rebulto. Tanong, niluluhuran ba naman yon? O, di basahin natin sa Josue 7:6. Anong sabi rito? Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuutan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harapan ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. Sa madaling salita, sila ay nagpatira pa sa harap ng kaban ni Yahweh. Alam mo, ano ang itsura ng kaban ni Yahweh? Ito, itsura ng kaban ni Yahweh. Ayan, no? Meron siyang rebulto sa ibabaw. At sila ay nakayuko, lumuluhod, nagdarasal sa Diyos, habang nakaharap sa kaban na ito na may 2 rebulto. Walang mababasa na kapag sila ay nakaharap dito, inaalis ang rebulto sa ibabaw. Kasama yan. So, yan ang sagot sa katanungan ni The Watchers 88. Naway napakinggan niya kung paano sagutin ang kanyang katanungan. Sabi niya, tinuro po ba ng Diyos at ni Kristo lumuhod sa harap ng mga rebulto at magdasal? Nasa ebanghelyo po ba yan o wala? Sana po masagot. Nasa Biblia. Itong style ng mga dating daan kung saan hindi pwede, doon sila. Ba't ganyan kayo? Kung saan hindi pwede, doon kayo papasok. Oh? Nasa Biblia, hanapin mo sa Ebanghelyo. Bakit? Ebanghelyo lang ba ang dapat paniwalaan? Ala. Isa yan sa ano, isa yan sa argumento kasi nila sa Old Testament, di na raw pwede eh. Ay, mali. Yun ang naging ano ni Rogelio dito sa akin eh. Bakit? Yun ba daw kay Daniel sa New Testament ginagamit pa ba yung libro ni Daniel? Etong problema dito, ano, yung mga MCGI ito eh. Lagi nila ginagamit, gawa 13:39. Hindi tayo sakop ng kautusan ni Moises. Hindi man yung kautusan ni Moises, kautusan yun ng Diyos. Wait lang ha. Hindi tayo sakop ng kautusan ni Moises, sabi nila. May debate si Eliseo Soriano sa YouTube. Kalaban niya Seventh-day Adventist, walang tanungan. Ano lang, palitan ng pahayag. Soriano, SDA, Soriano, SDA, Soriano, SDA. At bahagi sa sinabi ni Soriano doon, ang 10 utos ay kautusan ni Moises. Tapos, gawa 13:39, hindi tayo sakop ng kautusan ni Moises. Ang kanilang batayan dyan, Brother John Ray, Malakias 4:4. Basahin natin ha. Para naman. para maano mo yung kanilang mindset dito. Ating gamitin yung kanilang mindset laban sa kanila. Malakias 4:4, ang sabi ganito. Alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises. Ating sa ang dating Biblia, ano sa dating Biblia? Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Ano ang mga kautusan ni Moises na ibinigay doon sa Horeb? Deuteronomio 4:13.
Ating simulan sa Jace. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb. Nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisyanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanila ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. 13. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan sa kanyang iniutos sa inyong ganapin. Sa makatuwid bagay, ang 10 utos at kanyang Sangpong. ang 10 ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Sabi niya, yung kautusan ni Moises na binigay doon sa Horeb ay ang 10 utos. Tapos kanilang babasahin yung Gawa 13:39. Hindi tayo sakop ng kautusan ni Moises. Pero kapag Katoliko na ang nagtatanong, bakit nila binabasa ang Deuteronomio 5, 7 hanggang 9? Ano yung nakalagay sa Deuteronomio 5, 7 hanggang 9? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Nakawangis ng anumang anyo nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak. Sa ikatlo at sa ikaapat na salinlahi, nasalin ng nangapupuot sa akin. Sabi nila, ang kautusan ni Moises na binigay sa... Cherry-picking sila magbasa ng Biblia. ang kautusan ni Moises na binigay doon sa Horeb, 10 utos yon. Pero, Pero, 10 utos yan eh. 10 utos yon. Tapos, sasabihin nila ngayon, pag Katoliko nagtanong, binabasa, Deuteronomy 5:7-9. Akala ko ba, kautusan ni Moises hindi para sa atin? Ano ba naman itong mga dating daan na ito? Nakapagtataka sila. Kapag binasahan sila ng Old Testament, sabi nila, kautusan ni Moises naman yan eh. Bakit? Ginagamit ba yan sa New Testament? Kautusan ni Moises yan eh. Ganun sila magsalita. Pag Katoliko nagtanong, basa 5:7 hanggang 9 ng Deuteronomio. Cherry-picking. Cherry picking. Ayan, policy of cherry picking. Yun ang tawag dun sa ginagawa ng MCGI. Kaya, masasabi ko sa kanila, nako, hindi ubra yung mga style ninyo, ano? Okay, Angel Escudero. Sabi niya, meron po akong tanong, anong gagawin kung noong maliit ka pa? Nakakita ka na ng duwende, pero nung malaki na nawawala na, hindi na nakakita ng mga elemento. Ano pong dapat gawin? Please, pakisagot po. Salamat. Ating ibigay naman ngayon ito kay Brother Romer naman. Brother Romer! Oy, ano yan? Nakakita na. Meron po akong tanong, anong gagawin ko noong maliit ka pa? Anong gagawin kung noong maliit ka pa? Nakakita ka ng mga duwende, pero nung malaki, na wala na, hindi na nakakita ng mga elemento. Ano pong dapat gawin? Please, pakisagot po. Salamat. Okay. So, marami pang posibilidad yan. Merong iba na nung bata pa sila, nakakita sila ng mga duwende, tapos nung pagkamalaki na sila nawala, kasi merong iba na dahil po sa paglapit natin sa sakramento, dahil po sa pagkumpisal natin, pagsisimba natin, dahil po sa pagsunod at nag-conversion tayo, lumapit tayo sa simbahan, nagbinago natin yung lifestyle natin sa buhay, hindi na po tayo gumawa ng kasalanan, yun po, hindi na po yan mag-activate. Pero, merong iba na nagtatago sila, tapos pagdating ng panahon, doon pa sila mag-appear. Kasi merong iba na yung dormant na mga demonyo,
Yan, na kita anak ni natutulog Romer. sila doon lang sa likod ng ating free will. Yun ang style ng mga demonyo eh. Nagtatago sila. So kapag ka gano'n na nagtatago sila, dapat po kailangan po talaga na mag-ano po tayo, magdasal po tayo ng mabuti. Huwag po tayo na kumpiyansa. Kasi kapag kumpiyansa po tayo, yan po, aatakihin po tayo. Yung meron nga yung iba, yung near-death experience, doon yan nag-activate. Kagaya ni Bro Adam noon, yung unang nag-testimony, yung malapit na siyang mamatay dahil sa sakit na dengue, may nagpakita siya sa kanya na kamatayan at saka yung may sungay. Yun po, near-death experience, mag-ano po yan, ma-open po yung third eye. Kaya nga po, delikado po. Kaya nga, ang pinaka-importante po, para hindi na po yan ma-open, magdasal po kayo ng magdasal, magsimba, punta ng kumpisal, wag na pong magpakasala, tapos mamuhay ng kabanalan. Yun po ang pinaka-importante. Kasi meron namang occult third eye na nakuha natin doon sa occultism. Meron naman yung tinatawag na natural third eye. Yung sinabi ni Padre Nonet Ligaspe, kasi by case yan eh. By case 1 na sa third eye, case 2, case 3. So kapag ka nasa case 3 na tayo, or case 2, 3, yung malala na po talaga, maghanap na po tayo ng deliverance minister or exorcist. Yun po ang pinaka-advise. Pero kung nasa first level pa lang, kaya yan, matatanggal yan doon sa ano natin, yun sa pagbalik loob natin sa Panginoon. Yun po ang pinaka-importante. So yun lang po, Bro Jando. Ilang taon ni anak mo, bro? Magtatatlo. Ang kulit kasi may susulat. Magtatatlo. Brother Jenry, Ote. pwede na ba ako magtanong? Oh, kanina ka pa namin hinihintay. Kanina ka pa nakarisan eh. Nandito po kasi ako sa meeting. Sige. Ganito yung sitwasyon. Yung bata ay na comatose. Nabinyagan naman daw. Pwede ba yan siyang ma-anoint? Nakumatos ang bata. Opo. Kasi yung magulang kasi hindi kasal sa simbahan. Kaya, sana. Kung pwede ba siyang i-anoint of the sick na lang. Sino ang humingi? Si ate, si magulang niya? Hindi naman. Nagtatanong lang ako para makapagbigay ako ng idea doon. Dapat dyan, yung parents consent muna para ma-aware yung parents, no? Kasi, minsan kasi may mga pari na kinakasuhan dahil hindi humingi ng consent sa parents tapos biglang may nangyari sa bata, yung pari nakasuhan. So, para maiwasan yung mga ganyan, kinakailangan talaga dyan, yung mga magulang muna. Walang problema sa sa paghingi ng sakramento kasi ang sakramento para sa lahat yan. Bata, matanda, may ngipin man o wala. Para sa lahat ang sakramento. Ang dyan, yung consent ng parents. Kaya nga si Father Kaya nga, Darwin. pero kung sakali bang ganun, dahil Hindi yan walang totoo problema. naman, Ang sakramento magulang is libre. Ang sakramento libre sa lahat. Bata man o matanda. Walang pinipili ang sakramento. Ang kasi dyan, yung consent ng magulang. Kaya nga si Father Darwin ngayon, bago mag-deliverance sila Father Darwin, pinapapirma na ng waiver. Para iwas kaso. Tama ba, Brother Romer? Opo bro, noon wala yan, pero sa ngayon kasi meron na tayong yung mga abogado na po na 3. So kinakailangan po talaga kasi kahit na noon, kahit na yung nakita niyo yung movie ni Emily Rose, nakulong talaga yung pare Oo. kasi namatay dahil doon sa ginawa na exorcism. May lapses din kasi pinatigil na sa pag-inom ng gamot. Kaya sa amin, kapag meron silang medication, ina-advisean na talaga namin na ipatuloy yung gamot hanggang sa gumaling. Kaya nga po, yung sasabi mo kanina na bata na ipapaano, kailangan may consent ng Magulang. yung mga magulang kasi coma na baka kung anong mamatay si father ang sisisihin. Delikado. So yun lang bro. Andyan na pala si Father Darwin Regando. Okay. Bali sige po. Regando?
Andiyan si Father D, bro. Rojando. Wala naman si Rojando. Good evening, Father D. Asan na ba si Father Darwin? Wait lang. I-unmute muna natin si Father D. Unmute, Dre. Nawala si Rojando. Paano ba to? Ask to unmute. Yan. Iko Yun. bro si Father Okay. Darwin kasi ikaw Ayan yung na. host. Ako Napasok ba na yung ako. host? Yes Ayan po. na. I'll So, make galing pa host. tayo Ayan. nagbisita ng simbahan for plenary indulgence, enjoying plenary indulgence, and pagpasok sa Holy Door. So, magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na po. Kasama ko yung buong pamilya ko. Bumibisita kami sa parokya dito sa sa Luen, Bohol, no? Na-miss ko po na yung simbahan dito at mga tao dito. At tapos na kayo sa tanungang portion, bro? Yes, Dre. Actually, si Ate Edna na yung nagtatanong at sakto naman na pumasok ka. So, patuloy na, Dre. Si Ate Edna na lang. Salamat. Walang katapusang mga tanong ni Ate Edna eh. O, baka pwede mo siyang bigyan ng, Dre, ng sagot doon sa tanong niya kasi medyo ano kasi, Dre, bago ka magbigay ng blessing. Ate Edna, ibigyan mo Ano na lang kay yung, Father Te para mas maganda yung sagot, Te. ano yung tanong mo, te? Dre, tatanong ko lang po kung yung bata po ba na 2 years old na comatose, kung Hmm. pwede ba siyang i-anoint of the sick with the consent of the parents naman? Hmm. Na about, pwede. Pwede. Yung anointing of the sick, di ba may sakit yon. Hindi lang sa matanda or sa lahat. No? Anointing of the sick. So, hindi sinabi doon yung matanda lang. Basta, ang qualification, may sakit. Lalo-lalo na, yan, no? Malubhan na yung karamdaman niya. Kailangan makareceive siya ng sacrament. And then, ma-deliverance din siya sa kanyang karamdaman, sa kanyang mga magulang. Yan yung kanyang magulang, mas mabuti mag-receive ng sacrament of confession bago mag-prayer of deliverance sa anak niya. Kita niyo yung bata na stage 4 cancer, no? Yung yung doktor ay nag-surrender na. Wala na tayong lahat ng mga medisina binibigay na natin pero hindi nag-response yung bata. Pero nagmilagro ang Panginoon sa pamagitan ng sacrament, baptism, confirmation, and then the Holy Eucharist, no? And then yung pag-receive na ng prayer of deliverance po ng tatay. Umiyak na yung tatay eh dahil nanghihina na talaga yung bata, no? So parang wala ng pag-asa pero ang Diyos talaga ay source ng pag-asa. Okay? Ano lang, Dre, sad lang, Dre, kasi hindi kasal sa simbahan yung magulang. Ang kanilang lolo at lola, pwede naman mag-pray. Okay? And then gagamitin lang yung mga sacramentals, consecration of senses sa bata. And then, anong pangalan ng bata, sis? Isali ko sa prayer namin ngayon on the way to Valencia. Anong pangalan? Kukunin ko pa po, Dre, kukunin. Sige, Hindi ko. i-send mo sa akin ha. Opo. Dahil Nasa isasali natin. provincial hospital daw po ngayon comatose po kasi. Isasali natin. And then, patawag sila ng pari. May chaplain naman doon. Sige, sis. Salamat, Dre. Pwede po ba ako tumawag mamaya sa inyo after mo sa live? Mag-travel kami, te. Ay, okay. Bukas na lang po, Dre, pag Sige. may available time ka Mag-travel po. kami, te. Pawala-wala signal. Ngayon, nakakonect lang ako sa internet ngayon. Dito. Dahil hindi maganda yung signal. I-chat mo yung te ha. Pangalan ha. Yes, Te. Dre. So, okay na? Salamat. Okay na po. So, bless ako sa inyong mga
religious items, ha? Sige. Last resort na po 'to, ha? Kung mag-bless yung pari sa inyo, mas mabuti. At kung hindi mag-bless, last resort na po ito. Pero meron kayong magamit. The blessing of salt. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You creature of salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt with the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him. Who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness, to bless and sanctify this creature of soul, which you have given to the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Isunod nating bless ang tubig ninyo. You creature of God, the water, I purge you of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the selfsame Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Amen. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate to manifold purifications. May the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful. But cleanse and delivered from harm. Let such homes enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from baneful need and snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek. And calling upon your holy name and be protected from all peril, through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. And with your And with spirit. your spirit. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the phrases of the very enemy, violently put them down, hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a Jewish witness. Wherever to sprinkle in your name, may devilish infection cease, venomous terrible driving afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, the one God, forever and ever. Amen. Amen. The blessing of olive oil. Our help is in the name of the Lord. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. Amen. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please with regard privilege to bless and hallow this creature oil, which a power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to maintain the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of state for man, made in your image and redeemed by his blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of his serpent. Through Christ our Lord. Amen. The blessing of incense, candles,
cross, crucifix, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars, bell, handbook, Bible, or chalk, all your religious items, i-bless natin. General blessing ang kasunod ha. Heavenly Father, in the name of your Son Jesus, our Lord, in obedience to him to embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church, grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the sacramentals, that we will henceforth use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine to the blessing you bestow, may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the practice of priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ our Son be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ our Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sunod natin, i-consecrate ko yung senses ninyo ha. At gamitin nyo yung holy and exercise oil po. So, tingnan ko muna ha, dahil nabago yung page. Bago itong aklat natin. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down your head. You do, I implore, O Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they receive to enjoy the fruit of this covenant, now and forever through Christ our Lord. And Amen. consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. May sign of the cross kayo sa noo ninyo. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts. Ang inyong tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. Ang ating mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Ang ating ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life. Ang ating bibig. I consecrate your chest that you may believe in God. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of his service. Ang ating mga balikat. I consecrate your hands that you may work to glorify his holy name. I consecrate your feet that you may walk in his ways. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. that you may have life everlasting. You believe forever and ever. Amen. Amen. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Amen. Kain ka ng konting salt. In the name of Jesus, I break all seals and consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between you and all the berserkers. In the name of Jesus of Nazareth, this tremendous power is God, and this most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out the spirit of obsession, the spirit of oppression, to depart from them, and fill them with your presence, love, healing, and consolation. I seal you to the most precious blood of Jesus Christ. I consecrate you to the sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God bless you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Yung ginagawa natin ay sacramentals po yun. Extension to the sacrament. Pinaka mabisa is the sacrament po. Sana po sa Jubilee year, no, magkaisa po yung buong pamilya to receive the sacrament of confession at to pasok sa holy door to enjoy the plenary indulgence po. Okay? At pasalamat ako
Pasensya na po, gusto kong pumasok pero nag-travel kami sa Loon at pauwi naman kami ngayon sa Valencia. Ang daming tao po kanina, more than 200 po. Alas 6 na ako na tapos. And then, pabiyahe naman papunta dito. At nakaabot din ako. Salamat na may internet dito sa bahay na mayroon akong ina-unwent na may sakit. So, nakakonect tayo. No? Salamat sa Diyos. God is a great provider, Brother Janre. At si Yes. Brother Angel, andito? Yes, bro. Ayos, Padre. Pasensya, Brother Angel ha, hindi ko talaga nakuha yung 2 times a week dahil punong-puno talaga yung schedule ko at kung may ah lalo-lalo na may concert kami, kaming concert, may mga practices na susunod mga arong yung Tuesday is coming February for the project of the diocese. At salamat sa inyong pasensya at pag pag pag-understand sa akin na despite sa puno talaga yung schedule ko. And then tatlo yung ine-exercise ko kanina. Sarap na matulog pero okay lang for the glory of God at lahat tayo ay ah, malaki yung utang na loob natin sa Panginoon. So kailangan natin magsakripisyo. Dahil walang-wala tayo, lahat ng mga kabutihan natin is nothing before the eyes of God. Amen. Wala tayong ipagmalaki, wala tayong panghambog, no? Kinira dyan ito pagkamakasa, moro nito, wailain, no? So let us continue praying one another and let us continue inspiring one another. Salamat sa sakripisyo, Brother Angel, Brother Jando, Brother Romel, Brother Romer, Brother Wendell, Brother Tata, Sister Edna. Salamat po sa inyong sakripisyo at then sa pagpunta ko sa iba't ibang lugar. Grabe yung evangelization natin dito sa social media. Marami na nakilala sa inyo and then maraming na-inspire. Hindi lang yan. Ang pinaka-importante sa lahat, maraming nabago na mga lalaki na mga ama dahil sa ating programa po. At hindi na mabilang po kahit we are nothing before the eyes of God. No? We can contribute despite our nothingness. No, despite our nothingness, we can be an instrument of God's love. We can be an instrument of God's peace. We can be an instrument of God's mercy. We can be an instrument of God's truth. No, sa pamamagitan ng sakripisyo ninyo gabi-gabi. At minsan ay magla-live lang ako dahil yung yung live ko ay available ko lang kahit anong oras. Kung merong 30 minutes na nakabantante, magbabasa ako din mag-live. At salamat sa inyong sakripisyo. Ang Diyos po ay natutuwa at nagagalak at umiiyak. No, umiiyak talaga siya sa tuwa. Na dahil merong mga tao na very committed, merong mga tao na very zealous in spreading the good news. At salamat sa inyo po. Sino pang hindi ko na-mention? Na-mention mo na yata lahat, Padre. And then pasalamat din tayo sa, kita nyo sa Sports and Evangelization. Buong parokya po yon at ang daming tao po. At naka-share tayo kay Kristo sa Eucharistic Miracle. Salamat din sa generosity ninyo. Marami tayong napakain po. Salamat po. At ang Diyos po ay lubhang natuwa dahil yung mga pari na kakilala ko, sabi niya, ang dami nang nangumpisal sa akin, Father, dahil sa'yo. Dahil sa programa natin. At yan din ang na-observe ni Bishop Abituy nung Holy Week. Imagine, alas 3 na sila sa umaga natapos yung mga pari. Punong-puno po yung cathedral sa Diocese of Tagbilaran po. First time po yon, no? Ah, malaking tulong yung evangelization na ginagawa natin. So, kita natin, let us continue to appreciate the fruits of the work of the Holy Spirit in us. Hindi po ito atin. It is the work of the Holy Spirit in us. It is the work of Jesus in us because we always speak what is the truth. Hindi po lahat ng sinasabi namin ay galing sa amin.
galing talaga sa katotohanan, wala kaming amen, no? Kundi ang sinasabi namin ay galing kay Kristo, galing sa simbahan, ah, galing sa Diyos. At marami nang bumabalik sa simbahan. Salamat po sa inyo at sana we are inspired not by anyone but we are inspired by God. Amen? Amen. Amen. Maraming salamat ha. Uuwi pa ako sa Valencia. Mga 2 hours pa from here. No? Ingat, So, Padre. mga alas 12 na siguro ako makarating doon. No? And then, brother, okay, nandito na si Brother Jando, nabanhaw na. No, So, maraming salamat sa inyo Kakatulog lang ni Divine. Sige ha. God bless sa inyong lahat at God bless, salamat sa Padre. inyo. Fighty Maria to Tax FD with a humble heart po. God bless. Okay. God bless, Dre.